Ito pala ang kwento ng 2017 Bulacan Massacre. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako hanggang dulo ng aking video at alamin natin. Ang 2017 Bulacan Massacre ay nangyari noong June 27, 2017, sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Isa ito sa pinakamalupit na pagpatay ng maraming tao sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. 5 miyembro ng isang pamilya ang pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay. Mga biktima, natuklasan ang krimen ni Dexter Carlos Sr., isang gwardiya sa bangko, nang umuwi siya galing sa trabaho bandang alas 8:45 ng umaga. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang patay na ang 5 niyang kapamilya at may maraming saksak. Estrella Carlos, 28 taong gulang, asawa. Oring Dizon, 58 taong gulang, biyenan. Donnie, 11 taong gulang, anak. Ella, 7 taong gulang, anak. Dexter Jr., 1 taong gulang, anak. Napag-alaman din na ang 2 babaeng nasa hustong gulang ay ginahasa bago pinatay. Ang pangunahing sospek ay si Carmelino Myling Ibanez, 26 na taong gulang, isang construction worker na nakatira 2 bahay mula sa pamilya. Pag-aresto, agad siyang hinuli matapos ang krimen. Pag-amin, noong una, umamin siya sa media at pulis. Sinabi niyang nakainom siya at nakadroga at may naririnig siyang mga boses na nag-uutos sa kanya na pumasok sa bahay. Pagbawi, kalaunan, binawi niya ang kanyang pag-amin at sinabi niyang pinahirapan siya ng pulis kaya siya umamin. DNA? Kahit binawi niya ang pag-amin, napatunayan ng pagsusuri ng DNA ng pulisya na tugma ang kanyang DNA sa mga ebidensyang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Iba pang mga pinangalanan at pagpatay. May 3 lalaki na unang itinuro ni Ibanez na umano'y kasama niya. Ngunit makalipas ang 2 linggo, natagpuan silang patay sa magkakahiwalay na insidente na pinaniniwalaang vigilante killings o pagpatay ng mga hindi kilalang tao. Rolando Pesinos, Ingo, natagpo ang patay noong July 4, naputulan ng mga daliri. Roosevelt Somera, Panga, binaril sa harap ng kanyang pamilya noong July 5. Anthony Garcia binaril at itinapon sa gilid ng kalsada noong July 8. May isa pang taong pinangalanan, si Alvin Mabesa, na nawala at hindi na nakita. Kinalabasan ng kaso, si Ibanez ay sinampahan ng 5 kaso ng murder at 1 kaso ng rape. Noong July 2017, sinabi niyang hindi siya guilty. Humiling ang kanyang abogado ng psychiatric evaluation pero ipinagpatuloy ng korte ang paglilitis base sa mga ebidensya at sa una niyang pag-amin. Bumisita rin noon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagbigay ng tulong pinansyal kay Dexter Carlos Sr. at nangakong makakamit ang hustisya para sa pamilya. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!